Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga Bianca. Mayong hapon sa inyo nga tanan, sa mga kauturan natin nga naka-tune in na sa 585 AM. Kag syempre no, sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Good afternoon sa inyo, kamusta? Nakapaniyag ka na ba no? Mga biyan, adlaw kita subong sang Webes, Agosto 14, 2025, and welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Balita Sosyal. Ako ang inyo alagad, Marian Grace Saranyata, ka mag-aog na kita mga biyam tubtub launa 55 subong hapon. Sa ato nung pagpangalagad subong nga Webes, pila sa mga balita nga aton mga biyan nga pagapat-paton. Ang padayon mga biyan nung pag-record sang kaso sang hand, foot, and mouth disease o kon HFMD sa probinsya sang Iloilo, kung sa diin mga biyan no, ikumpara naton ang cases sa Morbidity Week 32 subong nga 2025 kung halin ina no January 1 to August 9, 2025. Kumpara no sa pareho nga period sang 2024, more than 300% increase ang aton nga kaso sang HFMD. In fact, gani no may isa kita mga abyan ka nanay nga nagpalabot diri no sang mensahe sa aton nga tikin cancel ang klase sang ila bata buwas. Bago nga ti magahiwat no sa disinfection sanitation no sa ilang bulot hua. Apart from that, mga abyan no, sa kaso sang HFMD, makaupo natin later on ang aton mga tagpamaba sa Department of Education Western Visayas. Ibaloon naton mga abyan no, ano ang tikang o kung ano ang mando no sang aton man nga regional office sa aton nga mga schools division offices. Agud mo malikawan naton ang any school-based violence. Ano ang mandato diri no sang aton man nga Tiglicom Secretary Sonny Angara sa aton nga mga regional offices kag ano no ang standing order sang aton nga regional office sa aton nga mga bulot-huan.
And later on mga abyan, magakuha man kita sang isa ka live report. Kau po diri no kay Hope Torrechante, isa mga abyan sa mga reporter naton kahapon nga nag-cover no sa pagbisita sang aton nga presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Fisheries Development Authority, Iloilo Fishport Complex. Good nga ipangunahan no ang inauguration sa moderno nato na PFDA Iloilo Fishport Complex. Anong mahambal diri mga abyan sa pila naton ka mga nagaobra dira ano sa Fishport Complex. This time mga abyan, magakuha kita na sa pila naton ka latest nga lakat sang panahon kaupod ang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi everyone, good afternoon. Muli ang ating latest weather update para sa Cebu ng adlaw, Thursday, August 14, 2025. Sa Cebu na naman ang kasama din ang monitor na LPA or bagyo sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. Samtang Southwest Monsoon naman ang padaling ito after sa bilog na pungsod. Bangod sa mga sistema, Western Visayas, kinaka-experiensya sa mga kaluungan ng kalangitan, sa may mga skatag na pag-ulan sa pangalan panagoog tungkol sa Southwest Monsoon. Mahina sa pagmakasarangan naman ang hangin natin mga magahalin sa direksyon ng bagat na nakatundan, sa magadalas ng makanay dugtog makasarangan ng pagbalik sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagpusla kami ng 5:40 a.m. kung magasunod ini 6:09 p.m. karon sa hapon. Kung muna ang ating latest weather update, kalindirit ni Iloilo Doppler Weather Station, ako si Leonor Silvestre, salamat. Bali, wala na kita sang ginabantayan ma'am nga any weather disturbances. Yes ma'am, sa Dakoran wala naman kita may ginabantayan na any weather disturbances na ating nga Philippine Area of Responsibility. Okay, with this ma'am Lenore, madamo nga salamat. Salamat man ma'am kag maayong adlaw sa lawat. There you have it mga abyan, Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Na nakita no may kinabantayan nga bagyo sa sulod no sang Philippine Area of Responsibility. Kabay pa no nga maayo ang aton nga tiyempo. Hindi lang no diri sa aton sa Western Visayas bag sa bug-os no nga Pilipinas. Oras 1:09 p.m. mga biyan sa aton nga pagbalik. Magakuha na kita no sa nga report. Kaupo no sa aton nga kaugnanan diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang istoryahan ta mga beno ang kaso sang hand, foot and mouth disease diri sa province of Iloilo. And makaupod man naton mga abyan ang aton nga tagpamawa sa Dapat Western Visayas agod no istoryahan natin. Ano ba no ang mga tikang sang aton no nga mga buluthuan agud malikawan naton mga abyan no ang school-based violence. Importante gid naton mga abyan no nga ma-highlight ini. Iti no kung ikaw isa ka ginikanan, abi mo no ang imo nga estudyante yara sa sulod no sang premises no or school premises. Kumbaga no himos ang imo kaugalingon nga safe. Unfortunately mga abyan no may ara sa mga cases na kung kaisano sa sulod pa sang buluthuan sa sulod sang classroom dira pa may nagaluntad no nga violence. Sa ano ang tikang diri anong panugyan sang aton mga DepEd Regional Office sa aton nga mga buluthuan. Panoon naton ini mga abyan tanan no sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin. Kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan.
Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tambok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaribang umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:15 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati kamo sa programa Balita Sosyal, kagapo ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Kahapon
karon mga abiyano, personal nga nagbisita diri no sa aton sa Iloilo si President Ferdinand R. Marcos Jr. Agud pangunahan niya mga abiyano ang inauguration sang aton nga bag-o kayo kag moderno no nga Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fish Port Complex. Sa mga kauturan nato no nga hilig sa isda no, hilig sa seafood, sa mga nagakagtuno sa aton nga fish port para sa paluto. Kag syempre no sa aton nga mga nagabaligya dira no sa fish port, dako mga abyan nga bulig no ining pagkayo nag-rehabilitate no sang aton nga fish port complex. Ano bala no ang mahambal sang pila naton ka mga kauturan nga nagabaligya dira sa fish port complex? Ibaluon naton ina mga abyan kaupod no ang aton nga reporter nga nag-cover kahapon no sa pagbisita sang aton nga presidente dira sa Iloilo Fish Port Complex si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon yan, ginkalipay sa pila ka mga fish brokers, no, kag mga nagatrabaho no sa Iloilo Fish Port Complex ang inauguration sang upgraded ang rehabilitated, modernized niya Iloilo Fish Port Complex sa Tanza, Iloilo City. So antes naton ipabati yan no ang nangin pahayag sa isa sa aton nga mga na-interview nga nagatrabaho no sa isa ka fish broker dira sa Iloilo Sports Complex. Tagan anay naton ideya no ang aton nga mga tagpalamati kung ano bala ining PFDA nga Iloilo Fish Port Complex. So ang ini nga proyekto yan no ang nagabalor sang 888.1 million pesos para sa modernization kag capacity expansion sa Philippine Fisheries Development Authority. So ini ang nagaisahanon nga PFDA Regional Fish Port sa Visayas kag naga-serve iniya no bilang isa ka importante o kun vital hub ang Iloilo Fish Port para sa fisheries o kun pangisdaan kag agro-fishery businesses diri sa Western Visayas. So may ara ini sang commercial leasing no para nga mga espasyo and also natural harbor nga appropriate para sa inter-island trade nga nagatuyo no nga mapadasig ang paglago o kung pag-boom sa ekonomiya sa reyon sa So, kabahin sa advocacy sang presidente ang green-powered infrastructure, gani iyan no, sa aton nga mga tagpalamati ang ining Iloilo Fish Port Complex. Good news kay 390 kilowatt peak solar photovoltaic system may ara na ini sang amusina no sa Iloilo Complex gamit ang 1,152 solar panel modules. So kung may mga videos and photos ang RTVM yan no, kung sa diin makita ang aerial photo, kung sa diin may ara sa mga solar panel sa ibabaw sang Iloilo Fish Port Complex. So ano ba lang mga ginalakipan no sa Iloilo Fish Port Complex? Anong mga bag-o? So sa aton nga mga tagpalamati ang bag-o nga pasilidad amo ang market hall, ang refrigeration kag cold storage buildings, commercial kag administration buildings kag ang mga public CRs dira sa Iloilo Fish Port Complex. In fact, yan isa sa mga gin-highlight ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya nga nangin speech kahapon sa inauguration ining pagpahamtang sang cold storage facility. Importante ang cold storage facility agud nga ma-make sure nga hindi mabulok o kun magbaho ang mga isda no nga naga dungka dira sa Iloilo Fish Port Complex. And at least no siling gani isang presidente kung may ara sang cold storage facility ang Fishport Complex, ang silingon man sina no, hindi mapanubo ang presyo sa mga balaklon ng mga isda sa merkado. So ina no ang ay update no sa Iloilo Fish Port Complex nga gin-upgrade, gin-rehabilitate, gin-pa-modernize no sa PFDA. So 1,400 fisheries industry players na
ang naga-benefit sa Iloilo Fishport Complex. Lakip na diri no ang 21 ka mga licensed nga mga fish brokers nga may 369 helpers, 503 ka fish traders, kag ginabuliligan sang mga 344 aids, 64 overland suppliers, 7 ka vessel operators, kag 37 retailers nga may 74 ka staff. So imagine kung ano kadamo ang nagka-benepisyo or mabuligan sa Iloilo Fishport Complex aside ina yan sa mga consumers kita no ng mga Ilonggos and pumuluyo sa Western Visayas. So sa aton nga paglibot yan no ginkalipay ini sa mga nagatrabaho sa Iloilo Fishport Complex and isa si RC Fajardo sa isa ka cashier no sa isa ka fish broker sa Iloilo Sports or sa Iloilo Fishport Complex sa mga nalipay bangod sang gin-upgrade nga Iloilo Fishport Complex. So yari pamatian ta no ang nangin pahayag ni RC Fajardo. Fish broker is cashier. RC Fajardo po. Ang position ko po sa totoo po, fish broker is cashier. Paano po makakatulong yung rehabilitated at modernized na Iloilo Fishport Complex po sa inyo? Malaking tulong po kasi tingnan na yung at napakalinis na. Hindi tulad ng dati na pag may bagyong darating, may nasisira na tapos yung mga basura na pupunta dito. Ngayon yung bagong rehabilitation po is hindi na siya aabot pa hindi na siya aabutan ng bagyo. Kahit gaano palakas na bagyo, mas okay pa din siya. Amo na yan no si RC Fajardo, cashier sa Totopol Fish Broker sa Iloilo Fishport Complex. Siling niya mas malapad, mas matinlo ang upgraded nga Iloilo Fishport Complex and dugang pa niya mapag-o na iniya no compared sa nga dati nga pasilidad kung dilapidated pala no. So sa bag-o, sa upgraded, no, hindi na sila magkabalaka nga basi maguba ang pasilidad bangod nga nagahampak ang balod, or mabaskog ang hangin no kay bangod may bagyo. So because of the new facility no, because of the upgraded and modernized Iloilo Fishport Complex, kampante na ang mga fish brokers, mga businessmen, mga mangingisda dira sa Iloilo Fishport Complex yan. Yes. So kagapon hupi ginlibot mo man ining bag-o naton nga gin-inaugurate? Yes, so nakalibot-libot kita no sa facility no kay sulod kita ahead before no nakaabot ang presidente kag makita naton yan hopefully mapakita man naton sa screen no ang facility para lang nga may idea ng aton nga mga nagpalamati kay matinlo gid man no as said sa nga aton na interview yan matinlo malapad ang ini nga facility and imagine no kung amo ini ang pasilidad nimo dumaganahan mag-ubra, magbaligya sa isda, no? Kag magbakal sa isda dira sa Iloilo Fishport Complex and hindi lang ina mas madugangan pang development dira yan bangod nga may soon to rise man nga paluto sa Iloilo Fishport nga gin-mention man sa presidente kay isa man ini sa ginhutik sa iya ni Congress woman Jamjam Baronda nga ginpabugal no sa presidente nga sa sunod may isa pa gid ka development ining pagpahamtang sa modernized o kung maskin panami nga paluto sa fishport. So bala man nato no kadamo sa mga kada hapon, kada Biyernes. Yes, pagkapatak sa alas 4 sang hapon yan nagadiretso ang iba nato nga mga pumuluyo even tourist no sa may Iloilo Fishport Complex para matilawan ang mga labas nga mga isda no mga fish products dira sa may Iloilo Fishport Complex kag ipaluto sa mga manamit nato nga mga kusinero kag kusinera. Bali sa una Hopi no ang magsulod ikaw dira sa area nagabakal pa ikaw dira sa
mga isda dito sa lapit sa entrance naton. So halinon sila tanan dira sa bag-o nga complex. I-wait pa natin yan no ang development regarding naman niya sa pagbakal sa mga isda no kay ang ginapakita naton ini sa mga fish brokers ini naton ang mga nag-aabot and may mga isda man na dira nga naka-display. So we will check no kung ang mga smaller na mga mga nagapamakal sang isda kag ibaligya naman niya sa ila tagsa-tagsa ka mga lugar, ibaloon naton kung din sila pwede makabakal and ang sa paluto area naman niya dito paday sila mo. I-check naton kung diin naman sila ya makapwesto no, especially nga may ginaduso nga new development dira malapit no sa area ko sa diin ang paluto sa Iloilo Fish Port. So amo nang pinaka-latest dira ano kay talalupang doon ini yan kay pag abot mo yan sa gate pagsulod mo gawag no sa likod sang ginabaligyan sang isda nga na yan tarpaulin na ina nga laba kag nakabutang nga soon to rise nga new and improved nga paluto sa Iloilo Fish Port. So balantayan kay posible ina ang mang-insight no sang paluto para sa mga kiosk para sa paluto sa Iloilo Fish Port. Yes, kitibalaan naton currently so dira nga area sa paluto kung magdinaguso hupi, iba nagatindog pa kinahanglan pa nila magpulat no sang manawig 30 to 1 hour no nga tindugan 30 minutes to 1 hour nga tindugan para lang makabulos sila so maayo gid no nga with this no ang plano nga pag-improvement sa lugar no sa paluto section nato no mahatagan sila sang lapad no much better nga area. Yes, and conducive nga para ang mga turista kay silingan ni President Marcos no hindi lang ini bagsakan sa mga isla kundi tourist attraction man sa Iloilo City. So that's the latest no sa bag-o inaugurate nga Iloilo Fish Port Complex. Para sa Bago Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it mga biyan, Hope Torrechante sa pagdulong sa aton mga biyan sa reaksyon no sa pila naton ka mga kauturan no nga nagaobra dira na sa aton nga PFDA Iloilo Fish Port Complex. Nati sila gid mga abyano ang direkta no nga nakabenepisyo sa siniman nga pag-inaugurate nato no pagbukas naton sang bag-okay o pag-moderno na PFDA Iloilo Fish Port Complex. Bunduma ko mga biyan sang una no ang akon nga ginikanan. Na stress pa lang nagkakagto na dira no sa fish port. Para lang magbakal no sang isda. Pag ang mga nagabaligya no sa aton nga merkado publiko, mga talipapa natin, dira man nagakuha sa aton nga fish port complex. With this improve, with this modern no nga PFDA Fish Port Complex. Balihupi no conducive, malapang, matinlo. At syempre no ikaw nga bumalaka. Make sure mo man nga titinlo ining ginabaligya sa imo. Balaan nato no madamo sa mga kauturan nato no nagakagto dira sa area natin sa iban nga rehiyon at iban nga rin no mga foreigner para magbakal sang isda. Tingin ni mga abyano ang bag-o nga buksan no or ang inaugurate nato ng PFDA Iloilo Fish Port Complex. Bangod nga tinlo na mas makaganyat pagit sang madamo nga bumala. So kita yan looking forward no as someone I'm sure no si Hopi ni isa man ini siya sa mga nagapaluto dira di lang kita diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo. I'm sure kamo man no ang amon nga mga tagpalamatin naga-celebrate ang inyong nga birthday. Ako nagkapaliwa-liwa no dira no sa ato nga fish port complex. Bakal sang isla. Saman kamo sa mga naga-look forward sa sinino nga paluto section or paluto area. Ano nga stall ang inyo paborito?
Ito mi ara kita dira no madamo-damo ini sila more than 20. Ang mga store ang inyong nga paborito. So pwede ka mo dira comment sa ato nga Facebook Live. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 31 sa hapon. This time mga biyan, istoryahan natin. Ano ba na ang tikang nga ginapatuman sa mga bulot mo andali sa aton sa Western Visayas? Hagod nga malikawan natin mga abiyano ang mga school-based violence. Hagod mga abiyan magadulong sa sininong or sa sabat sa sini mga abiyan natin nga pamangkot. Yari mga abiyan sa aton piyak nga linya ang aton nga Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, maayong hapon sa imo. Ngayong hapon, sa ngalan ni DepEd OIC Regional Director Cristito Rieco, gatamiyaw kita sa isa sinika mayong hapon sa tanan. Yes. Sir Hernani, diri no sa aton sa Western Visayas, ano ba na no ang ginapatuman naton nga mga tikang or mando naton no sa aton nga mga bulutuan all over Western Visayas agud nga malikawan naton no ang any school-based violence? Sa tinuligdan sinino nga bulan, we were our attention were called because ang natabusin nga duwa sa incident nga naging sa kanyang kabataan kung sa diin nagunaan ni sila ang isa if I'm not mistaken, I think both inside nga sa ato sila mga school premises. So sa bahin sa regional office ang ato sila OIC Regional Director Sir Eco nagpagawa sa mandato sa ato sila mga schools division superintendent to craft an intervention plan for managing learners protection and safety issues sa atong sining mga eskwelahan. So dire i-identify ang somehow mga potential risk nga pwede matabo sa atong sining mga eskwelahan, kangay isang stabbing, physical altercation, shooting incidents, kagiba pagilo nga mga incidents nga pwede matabo sa atong sining mga eskwelahan. So diri gisa sining intervention plan naton ginariterate ang nga dapat mayara sa for proper coordination with our law enforcement entities. Subong man ang atong sining Child Protection Committee dapat nakaready man ang atong sining ang atong sining atong sining rights protection officers and focal persons ang nayara man sila ang atong sining mga guidance counselor designates ang nakaready man to provide the necessary psychological and psychosocial first aid sa atong sining mga kabataan and personnel kung kinahanglanon. So kagkadungan pag sila way back sa pag-open sa klase, nagpagawa mo kita sa isa sining regional memorandum nga kung sa diin Ma'am Grace dira na ka-indicate na dapat mag-coordinate ang atong sining mga school officials sa mga barangay tanods man naton agud sinino nga mayara sa mga personnel or somehow katapo sa mga barangay tanods naton nga nag-ensure sa peace and order sa atong sining mga eskwelahan, particularly outside of our school premises. And subong man, given nga hindi man nato malikawan nakarabanan sa incident na tabo sa sulod, so sa atong sining mga school campuses, so ang nag-mandate ang atong sining OIC Regional Director at our school personnel and subong man ang atong sining LRPO and CPC can sometimes provide roving schedule sa atong sining mga school premises agud nga ma-ensure ang tanan in place kag wala sang may grupo sa kabataan na somehow may ginaobra nga hindi insakto sa kapareho nila sining mga estudyante. And subungan given pagid lately ati may mga incidents man nga nagkalanabo outside of Region 6 nagpagawa man sang reminder ang atong sining central office that our school must have the necessary protocols agud sining malikawan ang pagtabo sa mga insidente na somehow makapilas, makatag sa sablag sa atong sining mga learners and personnel. And subong man, there must be a coordination between sa atong sining mga LGUs and PNP
and mga barangay tanod sa and other law enforcement entities agud sinino nga mayara sa mga police visibility kag subong man mayara sang in charge sa atong peace and order sa atong sining mga eskwelahan and subong man ginakalipay man nato mo guidelines to ang DILG na kung sabihin ang atong sini nga mga barangay tanods no must be deployed sa atong sini nga mga eskwelahan to ensure peace and order and we are thankful with that kasi dako init yung bulig no agud sini nga ma-ensure ang safety sa tanan particularly sa atong sini nga mga kabataan. Sir, what happened no sa sini nga duha naton nga incident no nga na record diri sa Western Visayas no ano ang tikang sang atong mga Department of Education? Actually, quality ang perpetrators ang sinino yara sa sa bayan sila sa ato sila social welfare officers iti mga minors ini sila kag yara ni sila sa baginakop sila atong sini nga mga social workers or social welfare officers kag suluman ang mga victims kung makabalik na sa eskwelahan then di ka na return to in person at kung nag-recuperate pa then we will provide alternative delivery mode anay agad na padayon na pagtuon no sa kabataan sa bata once na samtang na siya ang nagapaayo no sa iya sini na abong mapilas because of these incidents but for the perpetrator kag victim man kanina siya no ang atong sini nga guidelines diri sa DepEd is we must make sure no learning continuity sini sa ila that's why we afford them no with alternative delivery mode agad sini hindi ma-hamper ang ila sini nga pagtuon while ang mga perpetrator na itong nila sa custody sa CFWD and ang mga victims na itong nagpapayo sa ila sinina mga injuries. Yes. Sir, balikan ko lang, you've mentioned kaina no ang aton nga mga barangay tanod no nga mag-coordinate ang aton nga mga schools sa ila but do you also recommend sa mga schools naton sir nga magtugang no sa mga guards naton security guards sa sulod para mag-grooving no sa ilang school premises? Actually, kung in terms of armed personnel, hindi na siya pwede sa ating sa mga schools kasi considered ang atong mga schools as a zone of peace. Yes. That's why outside yung no ang atong sa mga armed personnel sa perimeter lang sila no nagahimo sa visibility sa atong sa mga eskwelahan. But in terms naman niya of hiring security guards or security personnel, it will depend upon no, sa MOE sa atong sa mga eskwelahan. Dito ko tanong mo sila Ma'am Grace, no, not all of our schools na po ang ila sa MOE. Bali, kulang pa sa pag-repair no, sa ating siling mga eskwelahan, particularly kung maguba sang natural calamities ka nga isang bagyo. So, some of our schools na dako ang ila MOE, then they can hire. But for those na wala, then kapangayo inis labulig no, sa atong siling mga or sa mga sa LGU na may jurisdiction sa ila to have a watchman no, or watchman sa gabi na nagabantay no, sa atong siling mga facilities. But ang watchman na naka-duty na siya sa gabi pagkaaga, wala naman sa personnel. So, naka-duty na darkis ang atong mga school personnel no, nga capable nga mag-himo sang peace and order duties sa atong sining mga eskwelahan. But given nga we the mandate coming from the DILG deployan sang barangay tanod ang atong sining mga schools, so it's going to be a big help, particularly to those schools no nga wala ya sang hired nga security personnel kasi there will be someone na nag-delayer no, sa number 1 traffic and number 2 nag-ensure sa peace and order outside of our schools. Yes. Sir, ano ang inyo man mapasalig no, sa mga ginikanan natin? No? Of course, ng mga ginikanan natin, gusto nila mangin safe man no, ang ila kabataan every time nga magwa sa ila balay pasulod no, sa mga bulituan natin. Ano ang mapasalig natin sa aton nga mga ginikanan, sa aton nga mga guardian? Kita sa DepEd, no, padayon ng coordination natin with our local law enforcement entities, particularly our Philippine National Police, and subong man sa aton sining mga barangay officials, ginatapman natin din sila to have barangay tanods na nag-assist no, sa aton sining mga learners. So this is our way no, of ensuring ang safety sang tanan. That's why ang mo man isa natong Grace to Miriam nga ginapa no, nga pangabay man nga kung isa ka bata especially kung ara sa school may monitor siya nga do somehow may mga illegal activities, may mga ginaubra nga malain, may mga bullying na nagakatabo
Then all they have to do is to approach our learner rights protection focal person sa atong sining mga schools. Pwede man ang atong sining mga child protection committee, pwede man nila i-inform ang atong sining mga teachers kaya once na may mga information kitang kaangay sini, gilayon nga nag-act no ang atong sining child protection committee. So these are our way no nga ma-ensure ang safety sa tanan, especially kung ang bata yara sa atong sining mga facilities sa Department of Education, particularly ang atong sining mga eskwelahan. But what we cannot control are those things na magkakatabo outside. That's why with the deployment of barangay tanods outside of our school, dako hindi siya naman nga bulig no about sining make sure ang safe and orderly na to no pag-conduct sa atong sining school year for this 2025-2026. Yeah. So wala na, I don't want to take much of your time. Pag yun, siguro ang imo na lang no nga panugyan, mensahe nimo sa mga nagapamati na to no nga mga manunudlo, ginikanan, mga school heads na to subong nga hapon. Kita sa DepEd, no, through the leadership of our OIC Regional Director, Christy Tueyaco, ginapangin na tanong natin mo ang ginaton. We can provide, number one, quality basic education sa atong sining mga kabataan, and number two, make sure natin nga safe ang atong mga kabataan sa atong sining mga eskwelahan. That's why, incidents isang kinalikdan sining nga bulan or at a month or two ago, gilayon no nga nagpagawa sa memorandum mga atong sining OIC Regional Director nga mag-craft no nga atong sining mga division offices ang intervention plan about sining kung once nga mayara sang matabong insidente within their jurisdiction, mayara sila sang guide no nga pwede nila tanawon about sining nga mabalaan nila no, kung paano nila i-address ang certain type of incident. So kita sa DepEd, we are doing this because we want to make sure no, nga each and every learner there sa region ang nagatoon, and number two, safe sa ila sa mga eskwelahan. Yes. With this, Sir Hernani, madamo gyud nga salamat with your time and information nga ginhatag diri sa among sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa imo, sir. Maraming salamat kag mayong hapon sa tanan. There you have it mga biyan, ang aton nga Regional Information Officer sa Department of Education, Region 6, si Sir Hernani Escolar Jr. So may ara mga biyan no, mag-craft no ang aton nga mga division offices no sang intervention plan. Pero we hope no mga biyan no nga hindi ini mausar no or hindi naton makita, mabalitaan pagid nga madamo or miara pagid no sang another school-based violence, especially sa sulod no sang aton nga school premises. Ang aton nga mga bulutuan mga biyan lugar kung sa diin dapat magtuon ang mga estudyante. Wala diri dapat ya sang lugar sa sulod sang aton nga mga school premises para sa kinagamit. So sa aton man no, nga mga ginikanan mga biyan no, lagayan nato no aton kabataan every time no nga magpauli ini sila no sa aton nga pangapuloy ay lagayan nato ang insa. Imagine no ang halit nga maobra no sa fellow student. Ang isa pa gid diri mga biyan no, sa aton man nga ginalantaw no ang bullying sa aton nga mga bulutuan. Di naton mga beno ma-deny no nga there are students nga naga-experience no sa bullying. Iba ni mga abano na kulbaan or hindi na magsulod sa ila nga klase, bangod nga ginabuli. Sa mga abano, sa mga rekomendasyon man diri no ang pagpahamtang sa mga CCTV no. Piti pagbutang nimo sang CCTV mabalaan sa mga estudyante nga miara sang CCTV. Nakulbaan ini sila mag-ubra sang mga bagay nga makahalit sa ilaman nga mga classmates o kon schoolmates. Sa amo ini mga biyan niya ang tikang sang aton nga Department of Education Western Visayas.
Oras sa Radyo Pilipinas, 1:45 p.m. This time, mga abyanong ibaloon natin ang kaso sa hand, foot, and mouth disease. Diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Sanding mga abyanong sa pagwa no sinilang nga hapon nga datos ang aton yung Iloilo Provincial Health Office. Nagsaka mga abyan sa more than 300% ang cases no sa hand, foot, and mouth disease sa province of Iloilo sa Morbidity Week 32. Subong nga to 2025 ikumpara nato no sa pareho nga Morbidity Week sang 2024. Sa 2024 mga abyan no naka-record lang ang province of Iloilo sang 349 cases ang HFMD. Unfortunately, subong nga tuig mga abyan no ang aton nga probinsya naka-record sang 1,685 cases. Or ini mga abyan no may pagtaas sang 383% sa kaso sang hand, foot, and mouth disease. Nagapanguna mga abyan sa may pinakamadamo, lawago nato na ang top 10 nga mga munisipalidad diri sa aton or LGU diri sa province of Iloilo nga may madamo nga kaso sang HFMD. Nagapanguna diri ang syudad sang Pasig with 160 nga kaso sang HFMD. Gusundan ini sang Lambuna with 99 cases, Barotac Nuevo with 95, Igbawan with 88, Arles with 78, Concepcion with 75, Barotac Viejo 66, Lemery 64, Leon with 61 cases, kag ang Yaga with 57 cases. Makita natin mga biyano sa datos nga kalabanan sa mga local government unit naton ang miaragid sang pag-increase sang kaso no sang HFMD subong Morbidity Week or sa Morbidity Week 32 subong 2025. Pinakamadamo mga biyano or ang pinakamataas nga increase gid comparing no ang 2025 and 2024 naton amo ang banwa sang San Rafael. Sa 2024 nga Morbidity Week 32 ang San Rafael may isa na nga kaso no nga na record sang HFMD. Pero subong nga 2025 Morbidity Week 32 ang San Rafael naka-record sang 42 cases. So may pagtaas no sang 4,100% ang kaso sang HFMD sa San Rafael. Niara makita no nga munisipalidad nga nagmubo naman yun no ikumpara naton sa 2024 nga Morbidity Week 32 sa Morbidity Week 32 sang tuig 2025. Ang banwa mga bersang Mina halin sa 7 nga cases no sang 2024 naka-record ini sang 4 ka kaso. So may ara kita sang 43% nga decrease sang kaso sang HFMD sa banwa sang Mina. Ang HFMD mga biyano nagalapta ini pinaagi sa hangin nga nagadala sang droplet kung magpangatsi o kung mag-ubo ang infected nga tawo nga may HFMD. So pwede ini maglapta pinaagi sa kamot nga nakatandog no sa mga butang nga kontaminado sang virus halin sa sikon, laway, ihi kag higko sang tawo nga nagadala sang virus. So diri nato mga abyan no emphasize gid sa mga ginikana nato no. Especially kita man nga mga tigulang ang proper hand washing or ang pag-disinfect. Pag ang panugyano sang aton nga Iloilo PHO no kung may ara signs and symptoms sang HFMD ang inyo bata hindi na pagpa-eskwela. Kiti basi no makalaton sa iban nga bata. After all ng aton nga mga schools no may ara sang consideration especially mga abyan ha kung ang aton kabataan may ara sang masakit. So hulaton no nga mag-ayo no ang pamatsyag sa inyo bata totally healed before ini no pagwaon para
para nga ti maglala ang sitwasyon sa inyo bata. Kag syempre hindi man no nga siya pa ang halinano sa paglapta sang HFM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:50 sa hapon. Dala kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok diri sa programa Balita Sosyal. Sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM, pag syempre no sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, madamo gid nga salamat sa inyo. Thank you man sa liwat kay Sir Hernandez Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6, and kay Hope Torrechante no sa pag sa aton sang report. Natuhoy diri mga abyano sa mga pahayag no sang aton man nga kauturan nga nagaobra dira no sa PFDA Iloilo Fishport Complex matapos ang ginhiwat no nga inauguration sa bag-o kag moderno nato no nga pasilidad. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Sir Vermer Aventura kag samong transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Mga abyan ako na lang gid si Maria Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.